So ayan, magandang gabi sa inyong lahat mga kaibigan. Bago tayo magsimula, syempre shoutout muna natin itong nagpapa-shoutout, no? Yung mic natin, camera lang yung gamit kasi wala tayong mic. Unang-una, shoutout natin si Alicia Politico. Ayan, shoutout sa iyo. Good evening. Lagi po kaming sumusubaybay sa mga stories ninyo. Siyempre kay Fritz Zenik Cavera. Ayan. Thank you po sir sa pag-shoutout. Super abangers talaga kami sa lahat ng uploads nyo. And naubos ko na po yung pakinggan lahat ng mga stories sa channel. God bless to your family. God bless din po sa iyo. Kay Annalisa Malatbalat. And good day Sir Alex. Another day, another life to look forward. Ayan. Regards from Australia. Ayan. Salamat po ma'am sa palaging pakikinig. Kay Rose Calderon, sabi niya, gandang umaga Sir Alex, palagi po ako nakikinig sa mga stories ninyo, hindi lang makakomment. Ayan. Nakakatakot ang mga kwento ninyo. Pa-shoutout po family namin, Di Francia family po, Rose po, name ko from Pangasinan. Ayan. Shoutout sa iyo ma'am. Salamat sa pakikinig po ninyo. At syempre kay Arlene Cruz Besa, ayan, sa wakas, naubos na rin niyang pakinggan. Maraming salamat po sa iyo. So, yun lang, no? Sa susunod na po yung iba, no? I-shoutout naman natin sila sa next time na update po natin. Siyempre, sa mga gustong magpa-member, click nyo lamang po yung join dyan para ma-member. At saka, shoutout ko po kayo, no? Yung mga names ninyo. Yun lamang po at simulan na po natin ang kwento. Ako po si Glenda, masugid na tagapakinig. Ang baryo nga pala namin Sir Alex kapag magdadaos ng piyesta, kahit maliit na barangay lang po ito at payak ang pamumuhay ng mga tao, nagkakaisa po ang lahat upang ipagdiwang ang masayang kapestahan. Lahat ay may handa sa kani-kanilang bahay pero nakakalungkot lang dahil sa lahat po kami lang yung pinakawala. Mahirap po kasi ang buhay namin Sir Alex. Wala na kasi kaming tatay. Tapos may maliit pa akong kapatid. Si nanay na lang bumubuhay sa amin noon sa pamamagitan ng paglalako ng kung ano-ano sa aming baryo. Tumatanggap din ng labahin ng nanay ko. Tapos kapag fiesta, kinukuha siya para tumulong sa pagluluto at paghuhugas ng mga pinggan at kaldero ng mayayaman naming kapitbahay. Kami ng kapatid ko, nakikikain lang po kami sa kanila. At eto na nga po, fiesta na sa aming baryo. Abala lahat ng mga tao nun. Ang mga tatay, mga tito, mga binata na mahilig sa sugal ay biglang naglaho, nandun pala lahat sa sabungan. Kami naman po ay nagsimba sa maliit naming kapilya. Puno ang simbahan kasi nga fiesta, may pari. Kaya naman doon na lamang po kami sa labas ng simbahan, nakikinig sa misa ng pari. Hindi ako pala simba pero naniniwala naman po ako sa Panginoon. At sa bahay namin ay nagdadasal po kami bago matulog at kapag kumain. Bago natapos ang misa, may kasamahan ang pari na namigay ng rosaryo at kwintas. Yung maliit lang na kwintas na Saint Benedict at may basbas na po ng pari. Nakakuha ako, rosaryo at kwintas talaga. Sinuot ko ang rosaryo at itinago ko naman yung Saint Benedict para sa kapatid ko. Saktong-sakto yon sa kapatid ko dahil maliit na pendant. Noong natapos na po ang misa, nagtungo naman kami sa mga palaro. Nanood kami doon lalo na yung Palo Sebo at kung ano-ano pang laro. Maya-maya ay may tumatawag sa akin, Glenda. Paglingon ko si nanay pala. Sabi niya sa akin, Nak, buti nandyan ka lang. Bantayan mo muna itong kapatid mo. Napakaraming bisita doon eh. Abala masyado. Sige po nay, ako na po bahala. At nga pala anak, bantayan mo ng maigi ang kapatid mo ha dahil napakaraming tao dito sa baryo natin. Karamihan mga dayo yan. Opo nanay. Sagot ko sa aking inay. Marami kasi talagang tao Sir Alex. Pati kasi sa kabilang barangay ay nakikisaya po sa kapistahan sa aming lugar. Maraming mga hindi pamilyar na mukha ang aking nakikita kaya para makasiguro
Mahigpit ang hawak ko noon sa aking kapatid upang hindi siya mawala. Ang edad niya noon 4 years old pa lang. Noong nagutom na ang kapatid ko ay pumunta na kami sa bahay ng classmate ko, kina Andres. Nandoon si nanay eh. Bali doon pala yung nanay ko tumutulong sa kanila noon. Kada taon tuwing fiesta kinukuha nila si nanay. Maraming pumupunta sa kanila at nakikikain dahil mayaman sila. Yung mga dayo kasi pagdating sa aming baryo, kina Andres agad dumediretso pagkat kilala ang pamilya nila. At yun na nga po, habang kumakain kami noon, napansin kong laging nakatitig sa akin yung kapitbahay namin na si Aling Suset. Ilang sandali pa lumapit siya sa amin ng kapatid ko at parang may kinakapa siya sa bulsa ng aking bunso na kapatid. Ano po yun, Aling Suset? Tanong ko pa sa kanya noon. May dinasal lang ako sa kapatid mo, Glenda. Proteksyon, maraming dayo hindi natin kilala. Sabi niya. Masaya naman po ako sa ginawa ni Aling Suset kasi nga binigyan niya ng proteksyon ang bunso namin. Hanggang sa naisip ko na meron pala akong kwintas para kay bunso. Inilabas ko ito at pinasuot sa kanya. Si Aling Suset naman nakaalis na ng mga sandali na yon. Pagpatak ng 3:00 ng hapon, konti na lang yung mga tao na naglalakad. Busog na lahat. Wala na masyadong kumakain na bisita kaya pinauwi na ang nanay ko pero bago yun nag-Sharon Cuneta muna si nanay. Balutin mo ako, sabi rin ng nanay ni Andres. Maraming pagkain ang binalot ni nanay tapos binigyan siya ng pera na bayad sa kanyang serbisyo. Oh, akin anak ang kapatid mo. Ikaw hindi ka pa ba uuwi? Mauuna na kami. Hindi pa po, Nay. Pupunta pa po kami ng mga kaibigan ko sa plaza. Oh, sige. Mag-iingat kayo doon. Alive na naman ako noon. Wala na kasi akong babantayan. Pumunta na kami ni Andres sa plaza para manood ng mga palaro. 2 lang kami. Maraming tukso. Baka magkatuluyan daw kami balang araw. Siyempre masaya naman ako. Pagkat gwapo naman talaga si Andres. Mayaman pa. Pero alam kong hindi mangyayari yon kasi nga para bang langit at lupa ang pagitan namin. Hanggang sa bigla na lang po akong nakaramdam ng antok sa plaza. Marahil dahil sa pagod sa pagbabantay sa kapatid ko kaya naman ay nagpaalam po ako kay Andres na uuwi na muna para umidlip sa amin saglit. Uwi na muna ako, Andres, ha? Bakit naman? Mamaya na lang, wala kasi akong kasama rito eh. Hatid kita mamaya, promise. Inaantok na ako eh. Huwag mo na akong ihatid. Ako na lang. Kaya ko naman eh. Tsaka maliwanag pa naman. Yaan mo, mamaya na lang tayo magkita ulit dito. Mamayang gabi, di ba may disco tsaka may beauty pageant? Oo. Pero lungkot naman ako lang mag-isa dito. Sige na nga, kasi mukhang pagod ka rin talaga eh. Matapos nun ay umalis na ako pauwi sa amin. Para lamang kaming magkapatid nun. Pero alam kong may mutual feeling. Hindi ko na lang pinansin kasi malabong mangyari. At nung pauwi na nga po ako, nakita kong maraming tao sa bahay ng isang kapitbahay namin na si Manang Jusing. Hindi niya po totoong pangalan yan. Mga dayo yung panauhin. Hindi ko kilala. Ang ipinagtataka ko lang, ang puputla ng mga balat nila at nangingitim ang mga mata na para bang mga taong hindi natutulog sa gabi. Mas maputla pa ang kulay nila kaysa sa yung karaniwang kulay ng tao po. Madadaanan kasi ang bahay nila Manang Jusing papunta sa amin. At nung matapat ako sa bahay nila, tinawag ako ng anak nito. Glenda, alika, may pagkain dito. Nako, salamat na lang po. Busog na po ako talaga. Ganun ba? O halika muna, eto, may suman. Eto na lang kainin mo. Paborito mo yan, di ba? Masarap to, si Nanay Jusing talaga ang gumawa. Wika ng anak ni Joseng na si Gemma.
Tatanggihan ko naman dapat yon kasi nga busog na ako. Pero kumuha talaga si Gemma ng mga suman sabay abot niya sa akin sa labas. Nagmamadali ito. Maya-maya pa lumabas na rin ang kanyang nanay na matanda na si Juseng. At nakangiti ito. Sabi pa nito sa akin, "Kunin mo na, Inday, masarap iyan." E di hindi na ako nakatanggi. Pero nagtaka ako. Bigla na lang sumeryoso ang mukha nila na para bang may naramdaman silang hindi maganda o parang may naamoy. Ganon din ang reaksyon nitong anak niya na si Gemma. Ang ginawa ng babae, dahan-dahan niyang nilagay sa aking bulsa ang 4 na pirasong suman. Matapos nun, hinawakan ko ang braso niya kasi nga nagpasalamat ako sa kanya. Nagulat ako sa reaksyon nito, Sir Alex. Dahil bigla na lang siyang umatras sa akin. Bulalas pa nito, "Aray, ang init naman ng kamay mo." Pero bigla siyang ngumiti. Subalit kapansin-pansin na hilaw ng ngiti na ito. Biglang nagsalita naman ang matanda, yung nanay niya. "Oh, sige Inday, Glenda, umuwi ka na." Nagtataka talaga ako sa mga reaksyon nila na yon. Kasi hindi naman sila ganun. Feeling ko may kakaiba talagang nangyari. At nung naglalakad na nga ako paalis, nung minsang lumingon ako ay nakita ko po silang sinundan talaga ako ng tingin. Pati yung mga panauhin nila na namumutla ang kulay ay nakatingin din sa akin. Parang may iniinda si Gemma sa kanyang braso na hinawakan ko nung nagpasalamat ako sa kanya. Ito po ang unang beses ko na tumanggap ng pagkain sa pamilyang ito. At nga pala, bago ko makalimutan, itong pamilya ni Manang Juseng ay mga dayo lamang po sa lugar namin. Ang isa sa kanila ay ang manghihilot na si Aling Suset. Siya yung naglagay ng pangkontra daw sa masamang nilalang sa kapatid ko. Siya din po yung nanghihilot ng mga may sakit na bata sa aming lugar. Ang mga tao sa baryo namin ay halos magkakilala lang po. Ang hindi namin alam, itong si Suset at pamilya nila Manang Juseng ay magkakilala pala talaga. Ibig ko pong sabihin, hindi pa sila napunta o lumipat sa lugar namin ay magkakilala na sila. Iisa lang ang pinagmulang lugar at lahi. At yun na nga po, Sir Alex. Naghinala ako na parang may mali sa pamilya nila Juseng. Buhat ng yung matanda. Hindi makatingin ng diretso sa aking mata. Sa halip ay sa leeg ko at tiyan. Isa pang nagpapagulo sa aking isipan nun ay kung bakit nasaktan si Gemma noong hinawakan ko ang kanyang braso. Naisip ko kaagad si Aling Suset na manghihilot. Siya kasi ang may alam sa mga bagay na ganon. Yung mga aswang, engkanto at kung ano-ano pa. Mga kababalaghan. Tuwing nanghihilot kasi siya sa mga bata sa baryo namin ay may mga sinasabi siya kagaya ng mga nabate, mga engkanto at aswang. Kaya naman nagmamadali akong nagtungo sa bahay niya na hindi naman kalayuan mula sa bahay nila Juseng. At nga pala, ang mga bahay sa baryo namin ay hindi po ganon kadikit. Malalawak po kasi ang mga lupa ng bawat isa kaya medyo distansya po talaga. Nagmamadali na ako kasi malapit nang magdilim. Pagdating ko sa kanyugan, may naririnig akong parang tumatawag sa aking pangalan ng mahina. Hindi ko na lang pinansin dahil wala naman po akong makita kung sino man yung tumatawag sa akin na iyon. E di mas lalo pa akong nagmadali. Sa kasamaang palad ay bigla po akong naslide. Yung hawak ko na mga suman ay tumilapon. Hinanap ko, isa na lang ang nakuha ko gawa ng yung 3 ay nalublob na sa putikan. Hay nako, ang malas. Kailan nagmamadali tayo kasi inaantok na ako. Naslide pa. Inis na wika ko sa aking sarili habang tinitignan ang mga putik sa aking puwet na dumikit. Bakit pa kasi ako nagpunta dito? Nasaan na ba yung mga suman? Ay ito, pwede pa itong isa.
Dinampot ko ang isa na hindi nalublob sa putik. Sabay nagmamadali na ako, nagtungo sa bahay nila Aling Suset. Bala ko kasing itanong sa kanila ang tungkol sa kakaibang napansin ko kina Mang Jusing at sa anak nitong si Gemma. Tapos itatanong ko rin yung suman dahil baka nilagyan nila ng kung ano. Yun talaga ang pakay ko. Ngunit gano'n na lamang po ang pagkagulat ko noon sapagkat hindi pa man ako nakakarating ay nakita kong nag-uusap si Aling Suset at yung matandang si Jusing sa labas ng bahay nila. Ala, paanong naunahan niya ako dyan? Sabi ko pa sa aking sarili. At eto pa Sir Alex, parang hindi sumasayad sa lupa ang mga paa ng matandang si Jusing. Dala ng aking pagtataka, talagang nagkubli ako sa may puno ng nyog. May mga mayayabong na halaman doon. Tinitignan ko talaga sila. Seryoso silang nag-uusap at nakikita ko na parang umaangat ang matanda ng kusa. Sa takot na baka makita nila ako doong nagkukubli, ay dali-dali na akong bumalik. Patakbo at payuko akong nagtungo sa may kalsada sa shortcut. Malapit nang magdilim noon, ilang sandali lang, may nabunggo akong tao. Tumalsik ako sa lakas ng takbo ko pero siya hindi. Nakatayo pa rin. Hindi ko alam kung paano siya biglang napunta sa aking harapan. Pero pag-angat ko sa aking ulo, pagtingin ko sa kanya, ang anak pala ng matanda na si Gemma. Titig na titig ito sa akin at nanlilisik ang mga mata. Takang-taka talaga ako, hindi man lang siya natumba. Bigla siyang nagsalita at sinabing, "Ano nangyari sa iyo?" Wala po. Uuwi na po ako." Sabay tayo ko at takbo na papunta sa amin, Sir Alex. Paano ba naman kasi? Takot na takot ako sa mga mata niyang namumula. Nanlilisik talaga. At dahil parang mawawalan na ako ng hininga sa pagtakbo, dumiretso na ako sa bahay ng isang kapitbahay namin doon kasi medyo malayo-layo pa ng konti ang bahay namin. Pagdating ko sa kanila may mga tao, tinanong ako ni Lola. Huli kong naalala, sinabi niya bakit putlang-putla raw ako. Matapos noon ay hindi ko na alam ang mga sumunod na nangyari pagkat nawala na po ako ng malay. Nagising ako mga ilang minuto pa. Nandoon na ang aking nanay at pinsang lalaki. Ang hindi ko alam, pinasundo pala nila si Aling Suset sa bahay nito na manghihilot kasi nga nawalan ako ng malay . Akala nila na engkanto. Nandoon lang siya sa labas noon. Pagkagising ay tinawag nila. Pagkakita ko sa kanya napasigaw talaga ako ng wag, umalis ka dito. Tinignan ako ni Aling Suset sa mata. Tapos umalis na siya. Ang sabi nito sa nanay ko sa labas ay wag lang daw po akong mag-alala o si nanay dahil okay naman daw po ako. Noong wala na siya, sinabi ko sa kanila ang buong pangyayari. Aswang sila, Nay. Nakita ko po sila kasama yung kapitbahay natin na si Jusing, yung matanda po, Nay, at yung anak niya na si Gemma. Mga aswang po sila. Binigyan nila ako ng pagkain. Tumahimik ka nga, anak. Mahirap mambintang. Sagot ng nanay ko. Natatakot po kasi ang nanay ko sa mga ganon, Sir Alex, na mambintang ng tao. Ngunit sumagot naman ang kapitbahay namin noon at sinabing, hayaan niyo siyang magkwento. Kasi yung mga taong tinutukoy niya hindi naman taga rito yan . Sige Glenda, magkwento ka pa. Doon ay sinabi ko talaga sa kanila ang lahat, lalo na yung nakita kong parang kusang lumulutang ang matandang si Jusing habang nag-uusap sila ni Aling Suset. Sinabi ko rin na bakit bigla siyang dumating doon na unahan ako. Nauna akong nagtungo roon at sa shortcut pa dumaan. Ito po yung suman na latana. Binigay po sa akin pero hindi ko po yan kinain. Mabuti at hindi mo kinain yan, anak. Opo, kasi nagdududa po talaga ako sa kanila sa una pa lang.
4 po yan pero natapon ang 3 sa putikan. Hindi ko na lang kinuha. Akin na yan. Wika nung matanda. Papatakan natin ng kalamansi ito at kung magbabago, may hinalo sila rito. Agad nagtungo sa kusina ang kapitbahay naming matanda na yon at kumuha ng kalamansi. Pagkatapos ay pinatakan niya ang suman at sa di inaasahan, biglang nagiba ang kulay nito. Umitim at nawala ang amoy na mabango. Hala, Diyos ko, totoo ba itong nakikita ko? Bulalas ng aking nanay. Sumagot naman ang matanda at sinabing, may hinalo nga. Ano kaya ang nilagay nila dyan? Kung hindi lason, pampahawa ito panigurado. Gusto nilang hawaan ng anak ko. Mukhang gano'n na nga. Nang dahil po sa natuklasan ay dali-dali nilang pinapuntahan yung tiyuhin kong si Tio Benedicto. Itong tiyuhin ko kasi na ito ay marami rin alam pagdating sa mga pangkontra. Pagkadating niya ay binigyan kami ng lana isa-isa. Ang sabi niya, "O ayan, kahit yan lang muna, bantayan niyo yan. Kapag kukulo yan may aswang sa malapit. Kung nandyan yung mga taong sinasabi niyo, kapag kukulo yan ibig sabihin, mga aswang talaga sila." Naging okay naman po ako ng gabi na yon. Nahimatay lang dahil sa takot sa iniisip. Bandang 7:00 pasado ng gabi, sa di inaasahan ay pumunta si Andres at kaibigan niya sa bahay namin. Inaya niya akong manood ng beauty pageant. Nawalan na ako ng gana noon pero dahil sinundo niya ako ay hindi na po ako nakatanggi. Sabi naman ni nanay sa kanya, bantayan ako dahil babae at parang pinagtitripan ng mga aswang. Nangako naman si Andres. Tapos dinaanan namin ang pinsan kong lalaki. Nang dahil sa masaya ang pageant, halos lahat ng mga tao nun ay nandoon, nanunood. Siguro nanay ko lang ang hindi pumunta kasi pagod din siya at hindi mahilig sa mga ganun. Isa pa, may maliit na anak. Maya-maya pa habang masayang nanunood, ay bigla na lang may nagsalita sa di kalayuan. Ang baho, ano yan? Ang sakit sa ilong. Nagre-reklamo ang mga ito. Pagtingin ko sa kanila, si Suzette pala at si Gemma na magkasamang nanunood ng beauty pageant. Nagtago ako para hindi nila ako makita. Lumayo kami ng bahagya sa kanila. Hinila ko si Andres at sabi ko ay doon na lang tayo pupwesto. Napansin ko na lang, mayroong malagkit sa aking bulsa noon. Pagkapa ko, medyo mainit pa ang garapa. Pagtingin ko dito, umapaw na pala ang lana ng aswang Sir Alex sa aking bulsa. Kumpirmado, may aswang sa malapit. Grabe ang pagkulo nito kaya nasabi namin ni Andres, ang dami namang aswang dito kasi tignan mo ang lakas ng bula. Biro pa ng pinsan ko, nanunood din ang mga ito. Nang dahil doon ay minabuti na namin na umalis. Noong malayo na kami sa mga tao, doon pa lamang tumigil ang paggulo. Natakot ako kaya nagpasya akong umuwi na sa amin. Pinatid naman ako ni Andres at ng pinsan kong lalaki. Dito na nangyari ang mga bagay na talaga namang nagpakilabot sa aming tatlo. Habang naglalakad, pagdating sa may mga puno ng mangga, may nakita kaming taong nakasandal sa puno na nakaupo. Nakaupo siya pero nakasandal yung likod sa malaking katawan ng puno ng mangga. Hindi namin makita ang hitsura nito kung sino siya kasi madilim pero parang babae ito dahil mahaba ang buhok na buhaghag. Paglagpas namin sa kanya, nang tignan ko ang lana ay kumulo ito ng sobra-sobra. Pagtingin namin sa likod, wala na yung nakasandal sa puno. Walang ano-ano, nagunahan na kaming tumakbo, Sir Alex. Ilang sandali pa dahil walang katao-tao sa bahaging iyon. Walang kabahay-bahay.
Bigla na lang kaming hinabol ng malaking kumot na kulay itim na lumilipad. Lumulutang. Tama po ang inyong narinig. Parang kumot lang ang nakikita naming lumulutang sa ere at humahabol sa aming tatlo na parang may mga tali na nakalawit. Pero alam naming aswang yon, Sir Alex, kaya sigaw na kami ng sigaw ng mga sandali na iyon habang tumatakbo. Hanggang sa ilang sandali nun, halos nasa uluhan na namin ang kumot na itim na yon kaya napilitan po kaming huminto at dumapa sa daan. Pagtingin namin sa unahan, kasi dumiretso yun lumapag ito sa lupa at sa isang iglap. Naging figura na ng tao noong tumayo. Kahit na hindi namin masyadong kita ang mukha niya, ngunit alam namin na ang kapitbahay namin ito na si Manang Jusing. Pulang-pula ang kanyang mga mata at yung buhok niya ay nananayo. Sa takot namin, Sir Alex, para kaming kinatay ng mga baka roon. Mabuti na lang, may nakarinig sa amin na mga lasing. Kapitbahay lang din po namin. Agad nila kaming pinuntahan at tinulungan, pagkatapos ay hinatid sa aming mga tahanan. Kinabukasan, dahil sa may kaya po sina Andres, ay kinausap nila ang kapitan. Pinatawag yung matandang si Juseng at gustong pagpaliwanagin sa ginawa niyang pagharang sa amin. Kaso hindi ito sumipot, hindi talaga nagpakita. May nakapagsabi, nag-away daw ang matanda na ito at yung manghihilot na si Joseph kasi nadadamay daw yung manghihilot sa pinagagawa ni Jusing sa mga tao sa barangay. E di mabilis kumalat ang balitang iyon. Hanggang sa mayroong lumabas at nagkwento. Isang kabaryo namin na buntis. Nakaranas din pala ito ng pang-aaswang. 2 beses siyang nakunan ng sanggol sa sinapupunan at ang kanyang tagahilot ay walang iba kundi si Suset lang din mismo. At ayon sa kanya, palagi siyang inaaswang sa bahay nila tuwing gabi, lalo na kapag wala ang mister niyang lasinggero. Ang bubong ng bahay nila sa bigat ng nakapatong sa ibabaw. Nakikita niyang lumulundo ito sa bawat yabag. Nangyayari lang daw ito simula nung dumating ang mga dayo sa lugar namin. Duda lang naman sa umpisa. Kaso, nakita niya talaga ang matandang si Jusing sa likod ng bahay nila na nakatayo ng madaling araw. Mula noon, naghinala siya na mga aswang ang pamilyang dayo sa lugar namin at yung manghihilot. Sila raw ang dahilan kung bakit siya nakukunan. Sa umpisa ay hindi niya ipinagkalat yon dahil ayaw niyang magkaroon ng kaaway sa baryo. Pero dahil lumantad na kami noon, pati ibang kapitbahay at sina Andres na may kaya, nagbigay na rin siya ng testimonya. Ilang beses pinatawag sa barangay ang mga pinaghihinalaang pamilyang ito, ngunit hindi talaga nagpakita. Hanggang sa isang araw, Sir Alex, nakita na lang ng mga tao hinahakot na ang mga gamit ng mga pamilyang ito. Umalis na pala sila, pati na yung manghihilot dahil bistado na sa kanilang masamang ginagawa. Sa aming baryo na dati ay napakatahimik. Magmula noon, tumahimik ulit ang baryo namin. Wala nang tiktik kada gabi at wala na ring nagpaparamdam na aswang, lalo na sa mga bahay nung buntis. At ang pinakamagandang nangyari, wala na ring nagkakasakit na mga bata na dati. Si Aling Suset lamang ang naghihilot sa mga ito. At yun na po ang mga kwento natin para sa gabing ito, mga kaibigan. No? Ayan, maraming salamat sa patuloy na pakikinig at pagsuporta po sa ating programa. Bago po tayo maghihiwalay-hiwalay, no? Shoutout muna natin itong ating mga members
Unang-una kay Jeffrey Bunyad, Niles Gio Chinhan, kay Stephen Sanz, kay Cheng's Channel, and last but not the least, bagong join lamang po si Ma'am Rosary Jayarante 6282. Ayan, actually matagal na silang mga members dito sa ating programa since nawala yung ating or na-demonetize tayo last April. Ngayon, bumabalik na naman sila. So, ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat mga kaibigan. Taos puso po nagpapasalamat ang inyong lingkod. God bless po sa ating lahat. Huwag kalimutang tumawag sa taas. I love you. Bye-bye.